As elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 11th regular session is now called to order. Roll call please, Mr. Secretary. The Honorable Members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Camille Angeline M. Lopez, Honorable Mark Aris P. Luansing, Honorable Gwendolyn Kuwong, Honorable Joel D. Pua, Honorable Ralph P. Teresumali, Honorable Oscar M. Gos II, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Yunilio A. Katipon, Honorable Afiora Rocofort, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Nonator Monfero, Honorable Emmanuel A. Di Castro, Honorable Paulino V. Kerubin, and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Gwendolyn Kuwong for our invocation. Let us put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Whenever, wherever, and whatever our circumstances in our lives, when challenges are thrown to us, let us choose to respond by turning them to opportunities. For only by doing so can we find happiness, peace, and success. And once we possess all these three, we can be a source of inspiration to others. Our lives will have a meaning, and so will the lives of those people whom we have touched. Father God, the Creator of heaven and earth, we glorify your name this morning. Thank you for the new life, new hope, new opportunities to serve our city. We pray that as we have this session, may your guidance be with us. May this session be productive and will only favor for the best of our city. God bless Lipa City, and we ask all this with faith. In the name of Jesus, we pray. Amen. In the name of Father, Son, Holy Spirit. May we likewise request the Honorable Wong to lead the singing of our national anthem. Ilagay po ang kanang kamay sa kaliwang dibdib at sabay-sabay na kantahin ang lupang hinirang. Magandang umaga po sa ating lahat. Privilege, the Honorable Oscar M. Gosas II is recognized. Good morning, Mr. Chair, sa lahat ng empleyado, sa aking mga kasamang konsyal, magandang umaga. Mr. Chair, ang privilege ko lang po ngayong umagang ito ay, ako po kasi ay nakapag-ikot na sa ilang barangay dito sa ating lungsod ng Lipa, at akin pong napansin na parang wala pong masyadong mga livelihood projects o mga pinagkakakitaan ang ating mga kabarangay dito sa lungsod ng Lipa. Kaya akin po sanang gustong imungkahi na ito po ay mapag-aralan ng tamang komitiba na kung sa ganon ay mabigyan po natin ng mga negosyo ang ating mga kabarangay upang magkaroon po sila ng additional na pagkakakitaan para po sa kanilang pamilya. Yun lamang po at maraming salamat po. The matter brought up by the Honorable Gosas is referred to the Committee on Livelihood. Privilege, the Honorable Umali is recognized. Mr. Chair, akin pong privilege ay good morning po sa kanila at saka sa mga kasamahan. Ang ating pong privilege ay parang karugtong na rin po yung sa privilege ni Consiel Junjun. Livelihood nga po. Dito po sa ating mga livelihood naman po dito sa mga pamilya na pag-iwanan ng mga naoplang tukhang ng atin hong mga kapulisan. Marami hong mga
kababayan tayo na kanilang mga asawa ay kung di man na-rehab, na sumuko sa pulisya, ay ang kanilang pamilyang napapag-iwanan ay kumbaga ho ay parang walang naiiwan sa kanilang nagpo-provide para sa pamilya. So sana nga po ay mapag-aralan po since na-prepare na po ng atin ng Vice Mayor sa komitiba, ay sana po mapag-aralan po ng gusto kung ano magandang gawin dito po sa mga pamilyang ito. Dalawa na. Ang pangalawa po, Before your second, the privilege of the matters referred to the Committee on Livelihood and is an order. Peace and Order. Ang pangalawa pong privilege, Mr. Chair, meron po ako ditong sulat na galing po sa CAPSI. CAPSI, Lipa City Agricultural and Fisheries Council. Nagre-request po sila na mapa-committee hearing ang kanilang request na magkaroon ng agenda. Ang mga agenda ay to allow idle vacant land to be covered into productive agricultural productive areas, to establish a trade center or bagsakan in the city where farmers and fisher folks can live direct and easy access, and to solicit support from the city government in any forms of financial and or support services. Mr. Chairman, sana po mapa-refer sa committee. Refer to the Committee on Appropriations and Cooperatives. Thank you, Mr. Chairman. The Honorable Silva is recognized. Mr. Chairman, with regard to the privileged speech rendered by Honorable King Umali and Honorable Junjun Gosses, Mr. Chairman. Mr. Chairman, akin ho natatandaan, ako rin ho ay tumayo dito, no, siguro ho mga una, 2 buwan, na kung saan, Mr. Chairman, ang akin hong paniniwala, it's about time na tulungan ho natin ang ating mga kababayan, lalo na sa kabukiran, na magkaroon ng hanap buhay. At ang aking idea, Mr. Chairman, at ito ho'y, noong panahong ako ho'y nangangampanya, akin ho'y isinisigaw rin ho sa entablado, na itong Robinson, SM Fiesta Mall, South Supermarket, at ang palengke. Kung inyo mapapansin, Mr. Chairman, ang gulay prutas na binibili sa mga nasabing supermarket ay galing ho, Mr. Chairman, sa taga-ibang bayan ang nagdi-deliver dyan. Bakit hindi natin tulungan ang ating mga kababayan na ang produkto na gulay o prutas na kakainin, bibilhin ng Tagalipa ay sa Lipa na rin humanggaling. Bakit hindi ang gawin ho natin, Mr. Chairman? Ito ho'y idea lamang. Halimbawa ho, barangay San Luca, barangay Plaridel, puro kamates. Barangay Dagatan, Sibuyas, Mansanas. Ibig sabihin ay, gawin ho natin ang bawat barangay sa lungsod na Lipa. May mga produkto. Oo. Singkamas. Bawat barangay sa Lipa ay magkaroon ho ng produkto. Upang sa ganun, Mr. Chairman, itong mga produktong ito na galing sa lahat ng barangay, yung sinasabi ho ni Consel King na magkaroon ho na isang bagsakan, ay pwedeng dyan ibagsak at, Mr. Chairman, pwedeng i-deliver sa pamagitan din ho ng ordinansa ng Sanggunian na ang mga SM Robinson Fiesta Mall na yan, palengke, dito bibilhin ng produkto ng lungsod na Lipa. Upang sa ganun, Mr. Chairman, ang ekonomiya ng lungsod na Lipa, dito sila maglalaan ng pondo, dito gagastusin ang pera nila, at ang produkto ng Lipa, ang siyang bibili at kakainin ng mamamayan ng lungsod na Lipa. Ganun din, Mr. Chairman, pagdating ho sa mga pananahe, gana, livelihood din ho, halimbawa, sa isang barangay, halimbawa, barangay Tangway, tahian ho ng pantalon. Dito sa Barangay Tibig, tahian ho ng short. Barangay San Salvador, tahian ng brief. Sa Barangay Uno, tahian ng pante. Ibig sabihin, Mr. Chairman, Mr. Chairman, nasa ganon, kung ang lahat ho ng produktong yan, kung inyong titingnan, Mr. Chairman, ang mga Fiesta Mall, SM Robinson yan, saan ko ho namimili yan? Mr. Chairman, nadayo ho yan sa
sa Divisoria, nadayo sa Baclaran, at itong ating mga karamihan sa manahe, nadayo pa rin ang Baclaran, Divisoria para ibenta. Ay kung tayo dito may mga produkto, Mr. Chairman, ang mga taga-Manila ngayon, taga-ibang bayang iyan, dito pupunta sa Lipa at dito ho mamimili. At sa akin ng tingin, isa ho yan sa kasagutan na gusto ni Consel Junjun na magkaroon ng ekonomiya, matulungan ang atin ng mga kababayan, lalo na ho sa kabukiran. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat, Councilor City of Beautiful People. If Honorable Gwen Wong is recognized. Si Consel Gwen po muna, Consel Gwen. In reaction po ba yan, Consel Gwen? Reaction. Okay po. Reaction po. Gusto ko lang pong ipaalam dito sa ating body, sa ating grupo, na I heard Fiesta Mall mentioned 3 times no, in this speech. Pinapaalam ko lang po sa inyo that Fiesta Mall has been helping and sponsoring KUSA since over a year ago now. Sa ang KUSA, kilusa ng mga kumikitang magsasaka. Members ng mga tiga-Lumbang, tiga-Talisay, tiga-Bulacnin, all these people, they have been selling their produce sa Fiesta World Mall every Monday and Wednesday. So kung gusto niyo pong makatulong sa kanila, I'm inviting you, doon na kayo mamalengke ng inyong mga vegetables, mga gulay at mga kakanin dahil available yan every Mondays and Wednesdays sa Fiesta Mall and dito sa City Hall every Friday. So nakakatulong po yan at nakikita natin na lumalago at lumalakas ang KUSA. Thank you very much. May discount card po kayo? Wala, that's ano na. That's for free, ah. The Honorable De Castro is recognized. Lahat po ng mga pinakit nila ay may kinalaman sa agrikultura. So, I am requesting and move that the same be referred to the Committee on Agriculture. Okay po, before the... the matter is referred to, likewise, to the Committee on Agriculture. Sa livelihood na kanina, they jointly referred to the Committee on Livelihood and Agriculture. The Honorable Katipon is recognized. Privilege speech po. Gusto ko kunin ang attention ng committee ng market. Ito ay si paring Merlo ay nagkukwento ng isang araw. Arihoy kanina kuha alas 7 ng umaga. Ito yung yan kaya niyan. What's the point of order? Okay, before po yung another privilege, meron daw pong comment ang atin pong chairman ng livelihood. Yes, Mr. Presiding Officer, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Ako naman po ay natutuwa bilang bagong chairman ng committee ng livelihood ay sa dami ho na nag-react ngayong umagang ito tungkol doon. Siguro ho narinig ko rin ho ang salita kanina na binitawan ng atin pong may-ari ng Fiesta Mall na si Consel Gwen Wong na talagang tumutulong din ang Fiesta Mall. So sana po ngayon bilang ako po ang chairman, ako po ilalapit din sa Fiesta Mall para ho sa pag-iikot ko sa mga barangay, kasi ang plano ko talaga ako mag-iikot sa barangay para malaman kung ano yung mga angkop sa kanilang barangay na katulad ng sinabi ni Consel Merlo Silva at ni Consel Junjun at pati ho ng binanggit ng Kuya King Umali na ang gagawin ho natin is siguro per barangay kung may specialization sila, kung may specialty, kung sila pwedeng gumawa ng bahay kubo, katulad ng binanggit ni Consel Merlo, kung magtatanim ng mga prutas at mga gulay, ay siguro ho ay kailangang mapag-aralan at ma-determine natin kung ano ang naaayon sa kanilang barangay. Kaya nga po kanina, nung i-refer din po sa agriculture itong mga bagay na ito, ako naman po ay hindi kumukontra, pero magkaiba ho kasi ang livelihood at agriculture, at ang agriculture ay part lamang po ng livelihood kasi meron pa ho tayong mga dressmaking, meron pa ho tayong mga soap making, madami hong kasing under ng livelihood project. And because this matter was already referred to 2 committees, kung pwede ho ay sana ang livelihood na ho ang mag-spearhead o ang maging head committee po ng pagkaka-refer po ng mga project po para sa livelihood, Mr. Presiding Officer. Chairman.
Alam niyo kaya ako ho ni-request na ma-repair sa agriculture kasi may mga sidling ang Department of Agriculture. Kaya di na mababalang kaskudo ng pechay, kalabasa, talong, kung saan-saan. We can call the attention. But if the Committee on Livelihood will pursue with this, pwedeng imbitahan din ng agriculture sa inyong committee. Yes. Kasi yung nakikita ko dito, pag Biyernes, makikita natin dyan, may mga sibuyas na Tagalog, may luya, may pechay. Kasi dyan nang gagaling. Baka ang barangay natin walang mga sidling. Kaya ang magpo-provide ang Department of Agriculture. Yes. So through your initiative, yan ang ating balangkasin na magkameron ng partisipasyon. Dito ang Department of Agriculture sa atin para malaman, katulad sa Talisay, may mga pechay diyan. Para ma-divide nga, may diversity of products. Yes. Lahat ng barangay meron, hindi lang yung sa mga tela, mga damit. Kundi lahat ng barangay ay magkameron ng ayuda ang ating pamahalaan sa pagtatanim ng mga produktong pang-agrikultura. Yes, Mr. Presiding Officer, maraming salamat po kay Consel Oweng at alam ko naman po ang kanyang gusto ay ang mapabuti ho ang mamamayan ng lungsod ng Lipa. And like what I said earlier, agriculture is part also of livelihood, yung mga pagtatanim at pagbibigay po ng seedlings. At maraming salamat po sa suporta na ibinibigay po ninyo at sa ideas na ibinibigay ng ating mga kasamahan. So bayaan po ninyo at ang chairman po ng bago pong chairman ng committee will act on it at tayo po yung magsama-sama at ito naman po yung kagaganda ng lungsod ng Lipa. Maraming salamat po. Privilege, the Honorable Katipon is recognized. Yun ang privilege speech ko si Crucial Merlo na ho yun sa palengke, pero gusto ko ho sanang ipaalam na nung isang araw ho, yung ating mga staff ay binigyan ho ng memo ng Vice Mayor Eric Aprica na magpunta sa mga bayan-bayan at magtingin ng mga ordinansa. So may nakita ho ko isang ordinansang maganda. Ito ho, noong panahon ni Kadoming Mauhay, ito ho na-sponsora na namin dalawa yun hong libreng sine sa senior citizen. Ngayon ho, ay ako magpapasok ho ng isang ordinansa sa pamamagitan ho ng committee na senior citizen at ng laws na libreng parking sa lahat ng senior citizen. Ito ho ay dala ho ng mga staff ko ng isang araw na sa pamamagitan ng order ni Vice Mayor Eric Aprica nga na mag-survey o magkuha ng mga ordinansa sa ibang bayan. Napili ko itong isang ordinansang ito na pwedeng ipa-adapt sa Lipa. Dahil nauso na ho ang parking, P-parking sa Shumart, P-parking ho sa Palengke, may mga P-parking ho dyan, na magagawa ho tayo ng batas na pagka senior citizen ay libre na ho sa parking. Gagawa ho tayo ng batas. So akin ho sanang maihiling sa ating chairman at sa ating kagalang-galang Vice Mayor Eric Aprica na ma-repair ito sa committee ng senior citizen. The matter brought up by the Honorable Katipon is referred to the Committee on Senior Citizens. At gusto kong ipaalam mo sa lahat na magkakaroon ho ng committee hearing, public hearing ho dito ang committee na mag-iimbita ho kami ng opisyales ng lahat ng barangay, 72 barangay times 15. Ay ako hihilig sa inyo, saan ka ho magandang venue? Sa Lima rin ka ho pinag-celebrate ni Consel Oweng. O kung saan ho kasya yung 1,000 tao at kayo lahat ay imbitado. Kayo lahat ay member ko sa Committee on Senior Citizen. Yun naman ang privilege speech ko po sa palengke, ay nag-video ko kanina sa palengke, si Consel Merlo na ho ang gaganap. The Honorable Silva is recognized. Thank you, Pare Nilo. Good morning, Mr. Chairman, at sa akin ng mga kasama at sa lahat na narito. Before anything else, Mr. Chairman, I'd like to congratulate Honorable Vice Mayor Eric Aprica for being the President of PDP Laban in the city of Lipa. Salamat sa Merlo. With Canilo and Kajunjun. At alam mo nyo, medyo maselan ho ang pagiging membro ho ng PDP. Madami hong kwalifikasyon at ako ho'y natutuwa. Nakakatuwa po at si
paring Eric, si Vice Mayor, ay siya pa ho ang inimbita para maging membro ng PDP at maging chairman ng PDP Laban sa lungsod ng Lipa. At kayo ay hinihikayat din ho namin na let us join us para po sa patuloy na pag-unlad at pagbabago ng ating bansa at ng lungsod ng Lipa. Mr. Chairman, congratulations. May add lang po ako, kung okay lang po, Merlo. Ayos o, kaya Eric. Actually po, marami po nag-a-apply sa partido po ng ating Pangulo, Digong Duterte, partido po ng ating Senate President, Coco Pimentel, partido ng ating Speaker of the House, Pantaleon Alvarez. Marami hong politiko ang gustong sumama sa bandwagon po ng PDP Laban. Subalit, tayo po ay hindi po nag-apply. Tayo po ay kinumbida ng PDP Laban bilang maging chairman po dito sa lungsod ng Lipa. Alam niyo po may mga kriteria bago po kayo makapasok dito. Kahit po gusto niyo sumali, pero hindi kayo ipapasa sa kriteria, hindi ho kayo pwedeng sumama. Ano po ang isa? Unang-una, dapat po ay wala ang pangalan ninyo sa listahan ng mga politician. Ano po yan? Yan po yung listahang hawak ng ating Pangulo ng mga politiko na involved po sa drugs or protector ng drugs. Pag ho kayo nasa listahang ngayon, hindi ho kayo tatanggapin sa partido ng PDP Laban. Padalwa ho, kahit ho gusto nyo mag-apply at kayo ay may bahid ng korupsyon, ibig sabihin, kayo ay may nakafile na kaso sa ombudsman, sa sandigan, sa lahat po ng korte sa Pilipinas, automatic, disqualified na rin po kayo para maging miyembro ng PDP Laban. Kaya ako ho'y nagpapasalamat sa ruling party ho ngayon na PDP Laban at tayo po ay kinumbida. Kasama po ang iba ho nating kasamahang konsehal at kami po ay bababa sa mga barangay sa lungsod ng Lipa upang hikayatin po ang iba ho nating kababayang Lipeño na sumama ho sa ideolohiya ng partido ng Demokratiko ng Pilipinas or Laban, PDP Laban. So, maraming salamat po, Consel Marlot, inyong nabanggit. At rin naman ho ay isa hong obligasyon po natin na ipaalam mo sa tao na meron pong umiiral ho ngayong bagong partido dito. Yung po ang partido PDP Laban ng lungsod ng Lipa. Maraming salamat po. Okay. Mr. Chairman, ako pupunta na ho sa tatlong bagay na pwede kong na akin ay pararating sa sanggunian. Una-una, Mr. Chairman, noong nagdaan ilan na hong buwan, ako tumayo rin dito upang pansinin po ang pagtatayo ho ng isang condominium dito po sa may mataas na lupa, San Sebastian, Mr. Chairman. Ang alam ko ho, according sa atin ho Land Comprehensive Land Use Plan at doon po sa atin hong inaprubahan way back 1997, I think, Mr. Chairman, may mga height limit ang mga building na ipinatatayo dito sa lungsod ng Lipa. At tayo rin may mga ordinansa na para po magbigay ng special use permit. At napag-alaman din ho natin during the committee hearing rendered by the Honorable Joel Pua na may mga problema ito pong kondo na itinatayo po dito, yung pong Torre de Lorenzo or sabi ko, Torre ni David. At ang gusto ko lang humalaman, Mr. Chairman, ititanong sa chairman ng komitiba, ano na ho ang status, ano na ho ang kalagayan nito hong usaping ito, Mr. Chairman? Bakit ho patuloy ho na ginagawa nila? Ang nakakapag-alala, Mr. Chairman, baka ho may mga violation or may mga kulang ho or Mr. Chairman, lumabag sa mga ordinansa ng Siyudad ng Lipa ay patuloy na ginagawa. Ano ho ang mangyayari sa ating ordinansa, Mr. Chairman? Hindi naman ho natin pagkagawa na, hindi naman ho karakarakan, nasasabihin ho natin, gibayin yan sa aleho sa ordinansa. Kaya siguro, Mr. Chairman, makita ho natin, malaman, ano ho ang nangyayari at baka ho, magkaroon ho ng pagbebenta ng mga units na hindi naman ho aproba ng lungsod ho ng Lipa, Mr. Chairman. Kaya, Mr. Chairman, dapat ho siguro malaman ho yan sa komitiba or mai-refer muli sa komitiba na sa ganun, Mr. Chairman, magkaroon ho tayo ng kaalaman tungkol po sa bagay na yan, Mr. Chairman.
Committee Actually, it was already referred before sa committee ng land use. So, may request po yung chairman po ng committee on land use na mag-conduct po ng necessary committee hearings as soon as possible para po ma-resolve na po yung issue ng binuksan po ni Consul Merlo. Chairman, pahabol lang ho. Si Honorable Katipon is recognized. Yun, ang napansin lang ho ni Consul Merlo, yun hong yung Torre de Lorenzo ay mapakadami ho itong nagbebenta na ng mga pamphlets. Ay baka naman ho yun kuwan din ho sa karapatang pantao. Baka ho pwedeng joint committee kuwan ho ng human rights at saka ho ng land use. At isama na ho yung quantity, yung metro event na aming tinatanong lagi ni Consul Patmon. Ngayon yung metro event ay binibigyan na, ina-allowed na ho ng license division na makakuha ng mayor's permit. Ay hindi pa naman reclassify ho yung lupa from agricultural to commercial. Ay isama na rin ho sa committee hearing. Pati ho yung Dayton na kung ano, pa-inquire ho natin sa Dayton, bakit patuloy ang paglalagay nila ng building ng Dayton ho diyan, ay tingnan ho natin ang epekto ho nito sa ating pamilihang bayan. Kaya yung tatlo ngayon ay ma-refer ho sa committee rin ng land use. The Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chair, sana po ay maisama sa pag-aaral ng land use na maamyamdahan po natin ang special use permit. Sana po ay maamyandahan mapag-aralan na maamyandahan ang special use permit na magkaroon ito ng penal provision, Mr. Chairman, penalizing administratively employees of the government who will issue permits without the SUP of the Sangguniang Panglungsod, Mr. Chairman. Thank you po, Consul Labior. Sama po natin yan sa gagawing committee hearing. The Honorable Mr. Chairman, Silva is recognized. isa pa rin ho, Mr. Chairman. Natatandaan ko ho, Mr. Chairman, tayo ho ay nag-create ng isang komitiba dito po sa lungsod, dito po sa atin hong Sanggunian. Isang napakalagang komitiba na kung saan ho ay atin nung binigyan ng pagkakataon at ating kinilala ang atin hong mga kababayan na nabibilang sa LGBT o lesbian, gay, bisexual, transgender, Mr. Chairman, na ito ho ay nagkaroon din ho ng isa hong malaking organisasyon dito sa lungsod ng Lipa, LGBT, at ito bilang pagkilala at paggalang sa atin hong mga kababayang ito na nabibilang sa third sex. Third word. Mr. Chairman, siguro ho, yun ay isang kaligayahan na ho natin bilang membro ng Sanggunian na mabigyan natin sila ng pagkakataon na maorganisa, maipakita ang kanilang mga talento, maipakita ang kanilang mga potensyal. At sila ho, sabi ko nga ho, sila ho yung mga phenomenon sa mundong ito, Mr. Chairman. Tawa si Brian. Mr. Chairman, siguro ho, it's about time na rin ho, bilang pagkilala sa kanila, tayo, ay dito sa lungsod, dito sa Sangguniang Panlungsod, Mr. Chairman, ay tayo ay magkaroon ng isang ordinansa bilang pagkilala sa kanila bilang mga kababayan natin na makakatulong natin sa lungsod na Lipa. Alam mo niyo, Mr. Chairman, nagkakaroon tayo ng Mother's Day, Father's Day, Women's Day, at Senior Citizen Day, Senior Citizen Month. Ba't hindi tayo magkaroon, Mr. Chairman, ng LGBT Day? Naku, kailan ka kaya birthday parang Eric? Mr. Chairman, pwede po ba sa birthday mo na? Hindi, Agosto. Agosto, sige. Mr. Chairman, siguro, Mr. Chairman, tayo sa pamamagitan ho ng pagdedeklara ng Sanggunian ng isang araw, isang natatanging araw bilang pagkilala dito po sa atin ng mga kababayang ito na nabibilang sa third sex, ay Mr. Chairman, ay magkaroon din ho siguro ng kaukulang pondo upang sa ganon taon-taon na pagdiriwang ng kanilang araw na yon
ay magkaroon ho ng ayudang pinansyal mula po sa pamahalaan ng lungsod ng Lipa. Kaya Mr. Chairman, akin hong hinihingi sa kagalang-galang na presiding officer na may refer to sa tamang komitiba at tayo dito ay magtulong-tulong upang magkaroon ng isang tanging araw, isang natatanging araw para sa atin ng mga kababayang nabibilang sa third sex, Mr. Chairman. Refer to the Committee on LGBT. Ay, alagay LGBT. The Honorable Katipon is recognized. Tatanong lang ako, sino ka ang chairman ng LGBT? Consel Merlo. Sino ka? Si Consel Gwen. Apo. Actually po, meron po 3 dito. You know, Babae. siguro si Alberloy nagpagupit doon sa araw. Napakabalaw to boy. Napagkamalang pang babae. Kaya ho 3 babae sa sangguni yan. Si Consel Camille, si Consel Gwen, at saka si Consel Merlo. Ang kita ko 3 ho kami. 3 kayong babae. Walang buhok mo eh. Okay. Comments? The Honorable Gwen Wong is recognized. In behalf of the LGBT community, I'd like to welcome the newest lesbian to the group. So anyway, just to let everybody know, there's 2 groups here sa LGBT community in Lipa. They are organized, but they are split into 2 groups. And one of the groups already celebrated the Lipa City LGBT Community Day last, anong gabi yun? Last week lang yun eh. So, the hope is that we can unite both groups and they can have events na magkakasama sila. Yes. And to have an LGBT day, I think there in the US there is the Gay Pride Day. So that is something we can do, Gay Pride, and then have a parade na sila na re-recognize sila. So but then we'd like to welcome you to the to the new lesbian community. Alam mo, malaking iskandalo ito, patay ako sa asawa ko. Mr. Chairman, isa pa po. Alam mo nyo, 3 weeks ago, Mr. Chairman, ako ho ay napadaan sa atin ng pamilihang bayan. Mr. Chairman, maganda ho ang palengke. 3 weeks ago. At nakita ko rin ho yung team parking building natin, team park building. Ang ganda ho, Mr. Chairman. At nakita ko nga ho na talaga ho maganda ho ang pagkakagawa. At sabi ko nga ho, ang lungsod ho ng Lipa ay talaga hong nagsisimula na yung sinasabi ho ni Paring Nilo na Madaigan, Tanawan at Batangas. Kaya lang, Mr. Chairman, nung isang araw ho, nung nung ihahatid ang kanilda sa kanila, napadaan ho ako. Ako, Mr. Chairman, ay namangha. Mr. Chairman, nakita ko ho na yun hong labas ho ng building, yan hong Lipa Public Market, yan nga yata ang bagan, ha? Oo. Ay nakita ko ho na ang paligid, Mr. Chairman, ay may mga tindahan, mga pwesto-pwesto. Hindi ho masama na magkaroon ho ng mga stall-stall, Mr. Chairman. Talaga ho, yun naman para sa kanila. Yan ho, kita nyo ho. Kaya lang, Mr. Chairman, let us imagine, Mr. Chairman, isang napakagandang building. Ang paligid, Mr. Chairman, yan ho ang itsura. Mga luma. Ba't hindi ang ginawa? Ay, dapat ho bago rin, Mr. Chairman. Ay, siguro hindi ho ito nakikita ng mayor or hindi ho alam ng mayor natin. Dahil kung yan ho alam o nakikita ng mayor natin, hindi ho papayag siya, Mr. Chairman, sa aking paningin. Katulad din ho siguro ng bawat isa sa atin dito. Para baga ho nangyari, yan ang building na pinatayo ho na mahal, ay para gawang nasa isahong mag-arang subdivision na paligid doon ng squatter area. Let us imagine, Mr. Chairman, siguro, kung talaga hong gusto nating pagandahin ang lungsod na Lipa, hindi naman ho masama, maglaan tayo ng pondo. Baguhin ho natin. Yan ho mga pwestong yan. Gawin natin uniform na isang maganda. At palagay ko naman, Mr. Chairman, yung gagastusin ng pamahalaan para po sa pagpapagawa ng mga stall na yan, ay madali hong maiibalik, Mr. Chairman. Kaya siguro, Mr. Chairman, ay atin hong ma-refer to sa tamang komitiba, mapag-aralan, at kung maaari, Mr. Chairman, ay ako naniniwala na hindi ho ito alam ng ating buting alkalde o hindi nakikita. Dahil ang akin ng paniniwala, kung alam ho ito ng buting alkalde,
at ito'y nakita niya, palagay ko'y sasabihin niyang hindi siya payag na ganyan ang gawin sa palengke at sa lungsod ng Lipa. Thank you, Mr. Chairman. The matter brought up by the Honorable Silva is referred to the Committee on Local Economic Enterprise. Mr. Chairman. The Honorable the Honorable De Castro is recognized. In support to the manifestation of Kawad Merlo, tama po yung kanyang sinasabi na bakit merong pwesto roon. Ay may mga nagtitinda sa loob ng palengke na ang itinitinda ay katulad din ng nasa labas. Kaya kung papayagan ng ating pamahalaan ang magtinda sa paligid ng palengke ang mga taong yan, ay kawawa po ang may pwesto sa loob ng palengke. Kaya po dapat talagang ito'y masusing pag-aralan at kung maaari, alisin yung mga nakapaligid na stall sa labas ng palengke. Mr. Chairman, ang akin ng punto de vista, hindi yung alsin ho yung mga magtitindang yan. Ang akin ng punto de vista, Mr. Chairman, ay gawin ho naman nating maging kaya-aya sa mata ng bawat mamamalingkit, ng bawat mamamayan, at ibagay natin doon po sa pinagkagastusan natin ng malaki na parking building, Mr. Chairman. Tingnan ho ninyo. At tingnan, yan ho ang mga hitsura ng mga tindahan ng mga stall. Tingnan ho natin, yun ang malaki hong building na napakaganda. Bagay ho kaya. Kaya siguro, Mr. Chairman, magkaroon huli ng pondo siguro dyan, papag-aralan ng komitiba na ito'y magkaroon ng magandang stall ang bawat magtitinda ho diyan, Mr. Chairman. Parang hindi magmukhang squatter. The Honorable Monferro is recognized. Good morning, Mr. Chair. Sa lahat po ng ating mga kasamahang magigiting na konsihal, sa lahat po ng mga bisita, magandang umaga po. With respect po ito sa lahat ng mga naninigarilyo, pasensya na ho kayo. Meron po tayong ilalabas dito sa video regarding po sa ating ordinansa at resolution ay pinasa, pero makikita po natin kung ano hong ginagawa ng mga kababayan na hindi sumusunod sa ating pinapasang ordinansa pagdating po sa no smoking. Video please. Pwede paki-dim lang yung ilaw sa parte doon. Ba't inilawang palalo? Patayin, pakidim. Yeah. Meron na tayong ilang lugar na kinunan kung saan talagang ito ho ang nakalagay sa ordinansa na mga bawal hong manigarilyo. Pero kita po natin na ang ating mga kababayan ay patuloy na lumalabag sa ating ordinansa. Yan ho, may bilog na pula. Ayun. Yan ho ay dispatcher.
Yan ho ay sa Robinson, doon sa may terminal at doon sa may likod, sa gilid. SM Lipa Terminal. Yan ho mismong didiyan lang ho sa ating gilid ng City Hall sa may NBI. Yan, may nakalagay nga ho tayong bawal manigarilyo doon sa may plaza, pero andyan naman ho yung tindahan ni Sagrillo at the same time, dyan din ho naninigarilyo sa ating plaza. Okay? Open the lights, please. Ito ho ay ipinakita ko para ho malaman natin. Taga lang po. Lahat lang nung pinindot mo kanina, pindutin mo lang ulit balik. Para ho malaman na bawat isa sa atin na ang ating mga kababayan ay mukhang hindi ho alam na tayo ho ay may ordinansa regarding nga po dyan sa bawal ho paninigarilyo, ordinance banning smoking in public places and inside the public utility vehicle within the city of Lipa. Ano ho? Ito ho ay noong August 2, 2016. Pagkatapos po, nagkaroon tayo ng resolution adopting the implementing rules and regulation of General Ordinance Number 1 Series of 2016, which is ito po ay February 28, 2017. Gusto ko lang kunin ang attention ng implementing agency at the same time kung ito nga po ay nabigyan na ba ng kopya o sipi ng ating resolution. This rule shall be implemented by a composite team composed of City Environment and Natural Resources, which is CENRO, as lead agency, City Public Order and Safety Office, CPOS, barangay official and functionaries, and the local PNP. Ano ho? Sana po naman, pag ho tayo ay may mga ganitong ordinansa na ito naman ho ay para ho sa kabutihan ng bawat isang Lipeño, ng bawat mamayang Pilipino, sana ho ito ay ating maipatupad ng maayos. Ano ho? At napakarami naman ng agency ang pwede magpatupad. Kaya lamang po siguro, baka ho tayo ay meron ding pagkukulang sa anong paraan. Baka ho tayo ay kulang sa dissemination. Ano ho? Para humalaman ng ating mga kababayan ang naturang ordinansa na bawal nga pong manigarilyo at dapat po sa mga mall ay merong designated place kung saan lang pwedeng manigarilyo. Ano ho? So, with this, Mr. Chair, ay sana po sa pamamagitan ho ng ating opisina, kung tayo ay may magagawang tulong para ho sa dissemination ng naturang ordinansa, resolution, ay magawa po natin para po ang ating mga kababayan ay maging aware sa naturang ordinansa at mabigyan ng sipi o kopya ang bawat agency na responsible po sa panghuhuli o lalabag sa naturang resolution at ordinansa. Yun lamang po, Mr. Chair, at maraming salamat. The Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chair, napakaganda po ng ipinakita ni Consel Patmon at I would like to commend him for supporting this ordinance na ipinasa po ng Sangguniang Panglungsod. Ganon din po, Mr. Chairman, I would like to give the august body the information regarding the committee hearing conducted by the Committee on Health and Environment with regards to the no smoking ordinance ng syudad po ng Lipa. And during the hearing of the committee before the approval of the IRR, Mr. Chairman, napakarami po nating inimbitahang mga kumpanya
SM, Robinson, 7-Eleven, all business establishment along the Ayala Highway, along the city proper ng lungsod ng Lipa para po sa hearing ng ordinansa natin. Pero nakalulungkot po on records will show that only a few establishments attended the hearing. Pwede po nating sabihin they are not interested on the ordinance. That is why they did not attend the hearing, both the hearing of the approval of the ordinance and the IRR itself, Mr. Chairman. Kaya nga po sabi ko, Mr. Chairman, sa implementing agency ay higpitan at sampulan ang mga establishments na lalabag dito po sa ating ordinansa. Sapagkat nagpapatawag po ng hearing ang sanggunian, ipinatatawag natin ng mga business establishments nang sa ganon, malaman natin ang concern nila. Kung meron pong adjustment na dapat tayong gawin sa ordinansa, ito po'y dito mapag-usapan habang hindi pa pinalang ordinansa. So, Mr. Chairman, aside from the request of Honorable Patmon, sana po ay mai-refer din sa environment ulit at nang sa ganon ay ma-remind po natin ang Senro na higpitan ang information dissemination at the same time ay higpitan ng implementation ng ordinansa, Mr. Chairman, may be recognized. The Honorable Katipon is recognized. Ang suggestion ko diyan, yung maganda kayo kay Kusyal Pat mo ngayong binuksan, igaya na rin ho natin sa ibang bayan. Noong nakaraang buwan, kami ho'y naglakbay-aral sa Davao. Meron ho silang lugar na talagang for smoking area. Ay sa Hong Kong, ako ho'y nakapunta rin dyan. Sa Hong Kong ho'y $5,000 ang penalty. Sa Davao, 5,000 pesos. Pag nasa loob ka ng hotel at ikay nagsigarilyo, 25,000 pesos. Bakit hindi ho natin lakhan ng penalty din dito sa Lipa? Yun hong, tapos unahin ho, sino ka ho'y nag-video na kay Kusyal Patmon? Yung nag-video, yung staff. That penalty na kung ano. Dapat ho, yung nag-video na kay Kusyal Patmon na inuna, yun hong sulok din eh. Yun hong kinukuha na ni Kusyal Merlo, pinagsisigarilyohan at pinicturan si Kusyal. At ang akin na, hindi ho, tunay po, taasan ho ang penalty. Para ho, yun lang ho siguro makakapagkuha sa ganyan. Yung penalty ng smoking ban ay taasan ho. Gawing 5,000 rin, parang sa Davao City po. The Honorable De Castro is recognized. Sa akin pong pagkakaobserba, para pong kulang ang ating ordinansa, dapat mayroong directive sa ordinansa na requiring all big establishment like malls na mag-provide sila ng designated area na smoking area. At requiring all the barangays in the city, within the city na mag-designate ang bawat barangay ng common smoking area aside from the increasing the penalty. And likewise, directing the Senro to disseminate information regarding this smoking ban. Kasi ang nangyayari po talaga sa totoo lang, may mga ordinansa tayo dito ay hindi naman alam ng mga taong bayan. Hindi ho alam dahil kulang nga ho sa dissemination information. Katulad doon yung aking ginawa nga itong aking tax amnesty. Eh, bihira ho nakakaalam. Paano nga ho ay wala tayong propaganda para ikalat ang ating mga ordinansa. Kasi kulang nga ho, kulang sa ngipin, ang iba pa. Katulad nga ho, sabihin sa radyo, ay hihingi pa rin ng permiso para masabi sa radyo. Ay samantalang empleyado ng City Hall ang nag-a-announce sa radyo at nasweldo sa City Hall, hihingi pa daw ng permit. Kaya po yan ang kinukulang tayo sa dissemination information campaign. Manahin po tayong ordinansang magaganda, ay ang tao po hindi alam. Kaya yun po ang ating gawa ng paraan para may kalat. At itong aking sinasabing, lahat ng barangay captain ay maglagay ng common smoking area, yan ay kakalat na sa buong Lipa.
na sa Lipa ay bawal ang manigarilyo sa publikong, sa inumang bahagi maliban lamang sa smoking area. Yan po lamang, Vice Mayor. Mr. Chair. The Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chairman, yun pong sa barangay ay kasama na po yun sa ordinansa na dapat ang mga barangay ay maggawa ng no smoking ordinance sa kanilang barangay. At the same time ay kailangan pong maglagay ng mga smoking area sa barangay. Kasama rin po sa ordinansa na dapat ang mga business establishments ay maglagay ng no smoking area sa kanilang business establishments. But with Mr. Presiding Officer, with the suggestion of Kagawad De Castro, Attorney De Castro, Mr. Chairman, magkaroon po ang sanggunian ng pag-aaral through the initiative of the Office of the Vice Mayor to have a public information division or section na siya pong magbibigay ng information dissemination sa lahat ng mga kababayan natin sa Lipa para po ipaalam ang mga ordinansang ipinapasa ng Sangguniang Panlunsod at bigyan po natin ng pondo itong Public Information Division or Section ng Office of the Vice Mayor o Office of the Sangguniang Panlunsod, Mr. Chairman. Ito po yung mapag-aralan, Mr. Chairman. Mr. Chairman, one more thing. Nakita ko din Mr. Chairman, pagdating ho sa pondo, wala hong pondo ang ahensya para po sa implementation ng ordinansa. Siguro dapat, Mr. Chairman, bigyan din ho natin ng kaukulang pondo ang ahensya na mag-i-implementa or ng ahensya na mag-i-implementa ng ating ordinansa para ho, katulad do sa information dissemination, katulad do sa paggagawa ng mga tarpaulin, paggagawa ho ng mga kung ano-ano pa ho, ay, paano ho sila kikilos? Para ho nangyayari dyan, Mr. Chairman, ay, pagdating ho ng atin ho mga traffic signages, o hindi ho naglalagay ng pondo, pagdating ho ng araw, nagtuturuan ho, sasabihin walang pondo. Siguro it's about time, Mr. Chairman, through the effort of Honorable Rocafort, ay mapondohan ho yung proper agency. Sige po, na ito may naka-refer na po sa committee, sila po na mag-aaral ng lahat po ng suggestions ng ating mga kasamahan. I will proceed to our reading of the minutes. Privilege, the Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chairman, honorable members of this august body, magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po ang bubuksan ko sa malayang pamamahayag ay may isa pong tao na lumapit sa atin. Ang sulat po ay nakadated March 20, 2017 na si Bernadette Kundangan na nakakonfine sa ospital ng Lipa ang kanya pong asawa. Sa di inaasahang pagkakataon ay sila po ay lumabas na sa ospital sapagkat wala po silang PhilHealth. Ganun din, Mr. Chairman, yung gamot na kinukuha nila sa ospital ng Lipa dahil sila po'y walang PhilHealth ay kailangang bayaran. At hindi lang po yan, Mr. Chairman. Kahit babayaran nila ang gamot, ay wala po tayong gamot sa OSLIP. Ang gamot po na kanilang kailangan ay ang clindamycin, Mr. Chairman. Sa pakikipag-ugnayan po natin sa OSLIP, kadi-deliver lamang po ng gamot nitong taong ito na ang gamot na i-deliver, Mr. Chairman, ay gamot pa noong 4th quarter. At hindi pa po nakakapag-bidding for 2017. Meron daw pong gamot na ganito, yun lamang, nasa stock room po natin. At wala pa raw pong order ang executive na ilabas at pamigay ang mga gamot na ito. Ako po'y nagtataka, ang laki ng pondong ibinigay natin sa gamot, may gamot tayo, hindi ilabas, at ang inaantay ay ang permiso pa sa kanila, inaantay po yata nilang ma-expired at mabulok ang gamot sa stock room natin, Mr. Chairman. Hindi po tayo magkapag-conduct ng magandang hearing dito sapagkat hindi po na-attend ang ating pong department heads. Kaya, Mr. Chairman, hayaan po ninyong pag-aralan kung bawasan ang pondo ng gamot
at ito ay i-realign sa opisina rin pong iyan. Nang sa ganon ay mapilitang bumalik dito ang atin pong executive para hilingin at maimbestigahan po natin ng husay itong proseso ng pagbili nila ng gamot, Mr. Chairman. Sinasabi po nila, pagbabawasan natin ng gamot, on record, Mr. Chairman. Kaya naman babawasan ng sanggunian ng gamot, ang sanggunian ay may hihingin. Pero paano po tayo hihingi, Mr. Chairman? Ito nga ang mga kadahilanan kung bakit natin gustong imbestigahan ang gamot. May mga kababayan po tayo, ito ay antibiotics lamang. Kung tutuusin, dapat marami po tayo nito dahil ito'y generics. Pero bakit walang maibigay ang ating pamahalaang lungsod ng Lipa? Ang ospital ng Lipa, ang ating health office, nagtanong din tayo, wala rin sila nito. Nasa stockroom din daw po para may ipamigay sa mga kababayan natin sa Lipa. Ang galing po nilang magsabi at maghusga na ang sanggunian ay may hihingin pagdating sa gamot. Pero ang katotohanan ay sila po ay hindi ginagawa ang tungkulin para maibigay sa ating mga kababayan ang dapat na gamot sa mga nangangailangan, Mr. Chairman. Kaya po, hayaan po ninyong mapag-aralan natin ang pondong ibinigay natin sa gamot, Mr. Chairman. May refer ito sa Committee on APRO ngayon. At ganun din po, ay sa susunod na budget hearing, sisiguraduhin po natin na hindi na ito mangyayari kapag ating sasalaing mahusay ang budget po natin sa gamot, Mr. Chair. The matter brought up by the Honorable Rocafort referred to the Committee on Appropriations and Committee on Health. Mr. Chairman. The Honorable Silva is recognized. Mr. Chairman, sabi ho ng kagawalang-galang na Bureau Report, ay babawasan niya at pag-aaralan bawasan ang pondo ng bibilhing gamot. Mr. Chairman, ang palagay ko nakikita ko, hindi ho yun ang problema eh. Ang problema ho, yung pamamahala, ay may gamot. Ay bakit ayaw ipamigay ang gamot sa nangangailangan? At sinasabi nga ho ng gagalang-galang Abior, baka daw intayin pang expiration. Ay sa akin yung tingin, kahit bawasan natin, ay nga ho sobra, hindi maipamigay. Lalo na kung babawasan. Palagay ko ho, ang kita ko, ang sagot diyan, ay ang imbestigahan at bakit itong mga namamahalang ito, ay ganito ang trabaho. Kinakailangan palagi na intayin ang mayor. Ay paano ko ang mayor hindi rin alam ho yan? Mr. Chairman, sa akin yung tingin, nakakaawa kababayan natin. Pagka nag-away ang mga toro, kawawa ho ang bisiro. Malay natin, kung ang mayor o mga department heads na ito, ay may mga alitan, ay kawawa ang ating mga kababayan. At saka ho, anong dahilan, Mr. Chairman? At kinakailangan ipitin ang gamot na para sa tao? Hindi sa... Ang akin yung kita, Mr. Chairman, with due respect to the Honorable Abior, hindi ho sagot na tatakutin na babawasan. Di sasabihin nga ng mga ini, magaling pa nga na wala silang maipamigay na gamot. Ay di wala silang trabaho. Ang akin yung kita dyan, doon ho sa namamahala, anong klase na nang mamahalang yan, Mr. Chairman? Ay kung kinakailangan, Mr. Chairman, maganda pa sana i-recommenda ni Kagawad Abior, ay atin hong idemanda or atin hong paimbestigahan. At kung kinakailangan ho dalhin sa civil service, sa ombudsman at dereliction at duty nila. At hindi nila ginagampanan ang kanilang katungkulan sa ating mga kababayan na nangangailangan, Mr. Chairman. Mr. Chair. The Honorable Rocafort is recognized. Napakaganda po ng sentimento ni Kagawad Merlo, pero paano po tayo makakapag-imbestiga? Una, kung wala pong a-attend na department head. Pangalawa, Mr. Chairman, sa oras na mabawasan po natin ang budget nila sa gamot, sila po ay malalagay sa alanganin sapagkat ito po ay nai-post na nila sa PhilJebs at ito po ay ibibiding na. So hindi po pwedeng mabawasan dapat ang pondo sa gamot. Pangatlo, Mr. Chairman, may resolution na nga po ang sanggunian na pagpaliwanagin si Atty. Latido kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng dereliction of duty. Sinagot ni Atty. Latido ang ating resolution. Ito po ay nai-refer na sa komitiba. At sa ngayon ay nag-aantay po tayo kung ano po ang magiging desisyon ng komitiba sa bagay na ito. I will support any move of any member of the Sangguniang Panglungsod to file a case of dereliction of duty to any department head who fails to attend
the hearing of the Sangguniang Panlunsod as provided for under the resolution na ipinasok po natin. Ang inaantay ko lang po ay yung pagbibigay natin formally sa kinauukulan ng ating resolution, Mr. Chairman. Mr. Chairman, para baga nakikita ko, hindi ho natin in aid of legislation, hindi ho natin maimbestigahan dahil hindi ho dumarating sila sa ating invitation. Tama po. So, para lamang ho, maimbestigahan niyan, pwede naman, Mr. Chairman, na hindi ho tayo mag-imbestiga dito sa sanggunian. Kung ayaw ho nila dumating dito, there are many ways to investigate them. Mr. Chairman, si Pare Nilo nga ho, nakakapag-imbestiga na sila mag-isa eh. Nakakakuha ho ng mga dokumento na hindi ko ho alam kung sino nagbibigay eh. Sa akin ang tingin, Mr. Chairman, maraming paraan para humaimbestiga natin, makita natin ang katotohanan, hindi lamang yung ipatatawag natin sila dito sa sanggunian at kukunan natin sila ng impormasyon. Sa akin tingin, Mr. Chairman, siguro man lahat tayo nakakaalam dyan ng mga pamaraang iyan. At kung kinakailangan ho, bakit hindi tayo magawa ng resolution na imbestigahan niya ng kung ano ho kinakailangang ahensya upang sa ganun, Mr. Chairman, makita nila na mali ang kanilang ginagawa sa pag-iipit ng mga gamot na kailangan ng ating mga kababayang mahihirap. Kaya nga ho nariyan ang Ospital Lalipa pantulong sa ating mga kababayang mahihirap. Meron na ho tayong resolution. Meron na pero ho tayong... Mr. Chairman, ang ating pinag-uusapan dito, yun hong mga tao na ang topic ko natin dito, yung bang iipit ng mga gamot, sa akin tingin, doon tayo mag-concentrate. Sino mga tao nang iipit ng gamot na yan na para sa mga mahirap nating kababayan? Siguro doon natin itakbo. Hindi yung general na lahat. Yan nga po ang hindi natin masasagot, Mr. Chairman, dahil hindi natin alam kung sino ang mga taong nangiipit ng gamot for the reason that they are not attending the hearing of the Sangguniang Panglungsod. We do not know which office, even if it is the City Health Office and the Hospital ng Lipa, ang namamahala sa gamot, ay may nilagay po tayo dyang isang department na siyang mamimigay. The Honorable Katipon is recognized. Sa tunay ho, kahapon ay kami magkasama ni Consiel Merlo. May inulit ho yung kapitan na sabi ng kapitan binabaliktad yung issue. Sabi si Consiel Abior ay parang nagpaparamdam do sa gamot. Ang sabi namin, si Consiel Abior ay chairman ng health. Natural lamang na hanapin niya ang gamot na mahigit na 30 million o 23 million kung paano ginugugol ng Ospital ng Lipa na reklamo palagi ng tao paglabas doon ay wala ang gamot. Walang gamot na may bibigay. Kaya siguro ako nakikiusap kay Consiel Abior bilang chairman ng health na maisalang ho ito uli sa isang committee hearing. May sulat ho data, nag-a-attend na yata naman yung ilang department head. Kung dito sa inyong huling hearing na ito at hindi ho siya attend, di tayo ho'y magpasa uli. Uso naman ho tayo magpasa na resolution requesting the civil service naman at saka ho the Department of Health na maimbestigahan ho itong Ospital ng Lipa. Dahil sa tunay po, ito hong, kung nakikita ho niyo ang budget ng Lungsod ng Lipa, ang mahigit ho sa 17% ng budget ng Lungsod ng Lipa ay napapapunta ho sa Ospital ng Lipa. At ito ho ay nakikiusap po ang Medical Society, yun hong asosasyon ho ng Medical Society sa Lungsod ng Lipa. Pag kayo daw ho ay nagpatawag ng committee hearing, ay sila naman ho imbitahin dahil sila naman ay parte rin ng Lungsod ng Lipa. Ang Medical Society, ang kanila naman hong tinatanong doon sa Medical Society ay papaano nakakalusot sa COA o saan mang audit ang JO na 54 na doktor, na 54 na doktor, paano ito, meron ho diyan salaring 33,000, meron ho 35,000, meron 40,000 na mga JO doktor na paano ho nila binibigay yung kanilang present doon sa Ospital ng Lipa, yung 54 na doktor, ay sa kabila ng lahat, ay marami pa rin ho reklamo na walang doktor ho sa Ospital ng Lipa. Isama na rin ho sana sa committee hearing ho ni Consiel Abior. The Honorable Mendoza is recognized. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. I think the issue here is bakit meron pa tayong stock na gamot, ayaw naman i-distribute at ayaw ipamigay ng mga, yung sa binanggit sa privilege speech ni
ni Consel Abior. Ano ho ang dahilan doon? Yun ang kailangan nating malaman. Bakit ho iniipit o bakit naiipit ang mga gamot na ito? Siguro ho ang kailangan natin ipatawag din ho natin yung mga namamahala doon sa lugar na yun. Kasi ang tanong ho diyan, meron namang gamot, bakit ayaw ibigay? Tayo ho ay nagre-request sila ng gamot sa atin, binibigyan naman natin at inaaprobahan. Ano ho ang mga dahilan kung bakit hindi na ipapamigay iyan? At siguro, kung pwede rin, meron sigurong team na magmamonitor kung talagang walang gamot o merong gamot para naman nakikita natin. I think, Mr. Chairman, ang sanggunian is also accountable sa mga tao at lalong-lalo na sa ospital sa pagdidistribute ng gamot. So maybe yan po yung makasama sa part kung meron tayong committee pa rin ng accountability para ho sa pagbili ho ng mga gamot at pagdidistribute ng mga gamot, dapat yung maparefer din yan at nang maimbestiga na ho kung bakit nangyayari pa yung mga bagay na ganyan. The Honorable Silva is recognized. Siguro, Mr. Chairman, I'm proposing to create a special committee to investigate that matter. Mr. Chairman, siguro let us create a committee of whole, Mr. Chairman. Para sa ganoon, lahat tayo ay may malayang makakapag-imbestiga. So, can I make a proposal, Mr. Chairman? The matter po is referred to the Committee on Health, Committee on Appropriations, and Committee on Good Government. The Honorable De Castro is recognized. Maganda ko kanina mga sinasabi, kaya lang yung tayo may problema, hindi na-attend ang mga department head, yung mga resource speaker natin. Kaya ho yan, kahit anong gawin natin, mag-create man kayo at hindi na-attend, ay wala tayong magagawa. Ang ating isipin, paano natin uobligahin na sila'y umattend? Kasi nakarating din sa aking kalaman maraming binibiling gamot. Ay may mga pasyente diyang hindi naman gamutin ang kailangan. Dapat talagang manayo ang pananaw ng nakaupo riyan. Sinusenso, sinusurvey. Ano baga ang kailangan, ang kalimitang gamot na kailangan ng ating mga kababayan? Yung dapat ang alamin. Hindi yung bili sila ng bili. Tapos hindi doon na ibibigay, hindi na ipimibigay, kailangan may bigo signal pa. Ang isipin natin bilang membro ng sanggunian, ano ang paraan para maobliga natin na sila'y umattend sa ating committee hearing? Kasi kailangan talaga ang investigasyon sa bagay na ito Kailangan maimbestigan ito sapagkat malaki ang perang ibinibigay natin sa kanilang pangangailangan sa ospital. Pero para naman wala silang pakisama. Kaya Kagawad Abior, higpitan mo na sa susunod. Kailangan idetalye sa budget kung ano ang bibiling gamot. Yun na lang ang ating gagawin. At yan kailangan may kaalaman ng sanggunian. Magawa tayo sa resolusyon. Lahat ng bagay na bibiling gamot, kailangan may kaalam ang sanggunian. Ibibid, kailangan may representative ang sanggunian sa bidding. Yan lamang po. Comment po from the chair. Napapansin ko po sa ating mga salitaan kanina, ay lagi pong, at saka ng mga dati pa, lagi po natin sinasabi, ay baka walang alam ang mayor. Ay baka yung mga bilihan ng gamot ay walang alam ang mayor. Baka yung pagkatayo sa palengke walang alam ang mayor. Ba't po laging ganon? Eh siya nga po ang mayor dapat alam niya. At yung mga subordinates niya, dapat ay kinakastigo niya kung mali. Kaya po tayo ngayon, sa susunod, sa under ng local government code, pag tayo nagpapasa ng resolution, dapat po ay directing the city mayor. Masyado po tayo mabait Out of respect sa mayor, dinadaan na lang natin sa admin, nire-request pa. Idiretso na po natin sa mayor para malaman niya kung ano ang nangyayari sa ating bayan. Mahirap po yung lagi natin pinagtatago at tinagtatakpan ang mayor. Idiretso na po natin sa mayor para alam niya kung ano nangyayari sa ating bayan. Padalwa meron hong kaso na nangyari dyan, nabasa ko na yan. Bibigyan ko ng kopya ang chairman po ng various committees. Pag hindi sa Isabela, Cagayan, basta galing po dyan sa norte. Public hospital. Pag napunta ang mga tao, wala hong binibigay na gamot, kakaunti, nabili din sa pharmacy sa labas. Pero pagdating ng budget, nilalagyan ulit ang budget. Yun pala'y tinatago ang gamot. Bakit tinatago ang gamot? Nire-recycle. Para pagdating ng next quarter, siya ulit pay-inspect, siya ulit bibili ng gobyerno, hindi na naman pamimigay sa tao, so wala nangyayari. Nauubos ang pera ng bayan, pero hindi nakikinabang ang mamamayan.
ay sana po ay wag na ho. Napakaraming nangyayari sa ating bayan. Wag na naman ho itong ospital. Atin hong ayusin ng husa yan. Dahil yan na lang ho ang tanging pinakikinabangan ng tao. Nauubos na ang pasyente ho diyan. Bakit ho nauubos? Dahil dala na mga tao. Pumunta ho kayo dito sa ospital ngayon. Ilan sinasabing kaya na pasyente, 300,000, libo-libo, nakapaskel. Pumunta ho kayo ngayon diyan. Kung meron hong 10 na nakakonfine, pera sa nanganak ay napakagaling na. Ubus na ho ang pasyente diyan. Dahil sadya, pinababayaan ho ata, sadya, hindi ko naman ho sigurado, pero lagi ho nilang itinutulak. Katulad lang din ho yun ng Granha, primary hospital. Pag may kaproblema dito, punta kayo sa Granha, punta kayo sa BRH. Nagigilang ho itong referral. Daan-daan milyon na ginastos natin, pero taga-refer lamang ang nangyayari sa ating hospital ng Lipa. The Honorable Silva is recognized. To formalize the request of mine, Mr. Chairman, I move that we create a committee of the whole to investigate the subject matter brought up by Honorable Abior report and to be led by the Honorable Vice Mayor. There's a motion to create a ad hoc committee. Any second? Seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. Ad hoc committee on the investigation of the operation of the hospital ng Lipa is hereby approved. Next, the Honorable De Castro is recognized. Proposal, reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. I move that we dispense with the reading of the minutes of the preceding session and that the same be considered as approved. Any second? Seconded by the Honorable Silva. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion is approved. Committee report. The Honorable Rocafort is recognized. Gagalit kasi Mayor. Mr. Chairman, this was a privileged speech of Honorable Leonilo Katipon asking for the abrogation of Special Ordinance Number 67, 2016 entitled Ordinance Amending Special Ordinance Number 48, 2016 granting a moratorium to all non-conforming poultries, piggeries in the city of Lipa for a period of 10 years from 2017 by including additional provisions, Mr. Chairman. I move that we adopt committee report, Mr. Chair. Any second? Seconded? Discussion? What's the inquiry, the Honorable De Castro? Ititigil natin yung moratorium. Sususpend ang moratorium. Thank you, Mr. Yes, Mr. Chair. Any further discussion? Objection? The chair hears none. Committee report number 1 of the committee on committee report of Environment 2017-002 is hereby adopted. Next committee report, the Honorable Puwa is recognized. Dito tayo nagkakaisa. Mr. Chair, committee report number House number 2017-010. Provided all city councilors have a copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report and the same be approved, Mr. Chair. Any second to the motion? Seconded by the Honorable De Castro. They comment, Mr. Chairman. Discussion. The Honorable De Castro is recognized. It is been observed by this representation that the committee to which Council Puwa is the chairman, I observe na parang tayo nagkakaisa lagi sa iyong panukala. Ako'y natutuwa kay Council Puwa sapagkat lahat ng kanyang madiradala rito ay madaling pagkaisahan ng sanggunian. Pag si Merlo ang nag-propose, may objection. Yun lang po ang aking obserbasyon. Further discussion? Objection? The chair hears none. The motion is approved. Business for the day, Mr. Secretary. Business for the day. Number 1, letter of the residents of Barangay 5 addressed to the SP through the City Vice Mayor
regarding their objection to the return of the night market in their barangay. Referred to the Committee on Local Economic Enterprise. Number 2, reclassification request of Evangeline Katigbak. Committee on Land Use. 3, reclassification request of Ricardo Reyes. Committee on Land Use. And number 4, another reclassification request from Reynaldo Matias. Committee on Land Use. Resolutions and ordinances for third and final reading. The Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chairman, I move that we pass a resolution abrogating Special Ordinance Number 67-2016, Mr. And the same be approved for third and final reading. Seconded by the Honorable Silva and De Castro. Discussion and Monfero. Objection. The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. The Honorable Puwa is recognized. No objection. Mr. Chair, Mr. Chair, I move for the passage of ordinance reclassifying A, B, C, D for the third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded by the Honorable Silva. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. The Honorable Mendoza, the Honorable Puwa is recognized. Sige, sige. Mr. Chair, Mr. Chair, I move for the urgency of item number 4 from the business of the day, Mr. Chair. Any second for urgency, seconded by the Honorable Silva and Katipon. Discussion, objection, the chair hears none. Item number 4 of the business for the day is now urgent. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Reynaldo Matias with an area of 500 square meters located in Barangay Balintawak from agricultural to from residential to commercial use, Mr. Chair. Seconded by the Honorable Silva. Discussion, objection, the chair hears none. The motion is approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance. Mr. Chair, this was referred to me last February 24, 2017 regarding the final subdivision plan analysis of Camellia Highlands and Camellia Phase 3 expansion located in Barangay Tibig, Mr. Chair. I move for the urgency of this matter. Any second? Seconded by the Honorable Silva. Discussion, objection, the chair hears none. The motion is approved for urgency. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance for the approval of final subdivision plan analysis of Camellia Highlands and Camellia Lipa Phase 3 expansion located in Barangay Tibig, Mr. Chair. Seconded by the Honorable Silva. Discussion, objection, the chair hears none. The motion is approved for third and final reading. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, this is also referred to me last March 10, 2017 regarding the special use permit of Grand Prime property located in Barangay Sico, Lipa City, Mr. Chair. Seconded by the Honorable Silva. Discussion, objection, the chair hears none. The motion is approved. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution authorizing the city mayor for the issuance of a special use permit of Grand Prime property located in Barangay Sico for the third and final. Any second? Seconded by the Honorable Silva. Discussion. The Honorable Monfero is recognized. Tatanong ko lang ho, ano hong klaseng commercial ang ilalagay dyan? Ang ilalagay po dito ay, actually ito po ay hindi na po dadaan pa sa atin dapat. Kaya lamang
ito nga ho, inapa-forward na dito sa sanggunian. So, formality na lamang po. At ito naman po ay tinawagan ko na rin po ang city planning natin. At sinabi nila na bakit daw may specialist permit pa, ito yung 1 story lamang. Ano? Kaya kumbaga, yung pagpapadala po nila sa atin ng nitong request ay formality na lamang po. Kumbaga medyo nagkamali ho ang ating ng endorsement. Ano? Pero sabi ko nga, dahil akala ho nila ay building daw ho ang tatayo. Pero inaproba na rin ho natin yung specialist. Wala ho silang hawak na plano. 1 story. So siguro alam nila na talagang 1 story. Pero sa ating SUP kasi po ay nakalagay doon ay kasama ang mga commercial establishment. Kaya po siguro pinadaan sa ating sanggunian. Mr. Chair. Okay lang ho, Mr. Chair. Okay po, sa pleasure of the Honorable Silva. Ako mo. I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair. Approved for third and final reading. Yeah, okay. The Honorable Mendoza is recognized. Mr. Presiding Officer, there's a request here from Tranquilino Perez, the lot owner addressed to the Sangguniang Panunsod and Vice Mayor Eric Africa, requesting for the reclassification of a portion of his property which measures 800 square meters from agricultural to residential, commercial. The said property is located at Barangay Dagatan, Lipa City, and is within the built-up area having a total area of 1,291 square meters, which is covered by TCT number 126529. May this be referred to the proper committee? Refer to the Committee on Land Use. Yes, with due respect to the chairman and with the permission of the chairman of Land Use, this letter may be considered as urgent and approved for third and final reading, Mr. Presiding Officer. Seconded by the Honorable Silva and Puwa. Discussion, objection, the chair hears none. The motion is approved for third and final reading. Thank you, Mr. President. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, this has been referred to me last March 14, 2017 regarding the reclassification request of Marie Claire Palanya with an area of 1,061 square meters located in Barangay San Carlos, Mr. Chair. I move for the urgency of this matter, Mr. Chair. Seconded. Discussion, objection, the chair hears none. The motion for urgency is approved. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Marie Claire Palanya with an area of 1,061 square meters located in Barangay San Carlos from residential to commercial use, Mr. Chair. Seconded by the Honorable Silva. Discussion, objection, the chair hears none. The motion is approved for third and final reading. Mr. Chair, along with Mr. letter requests of Mr. Ray D. Inchong regarding the reclassification request of their property located in Barangay Bagong Puo from agricultural to commercial use with an area of 491 square meter, Mr. Chair. Seconded by the Honorable Silva. Discussion, objection, the chair hears none. The motion is approved. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Ray D. Inchong with an area of 491 square meters from agricultural to commercial use located in Barangay Bagong Pook, Mr. Chair, for the third and final reading. Any second? Seconded by the Honorable Silva. Discussion, objection, the chair hears none. The motion is approved for third and final reading. Any other matters? The Honorable Rockford is recognized. Mr. Chairman, I move that we make realignment of the office of the Sangguniang Panglungsod from representation to traveling expense in the amount of 300,000 pesos, Mr. Chair. And the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading.
Any second? Seconded. Discussion. Objection. The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. Mr. Chairman, I have here a letter addressed to the honorable members of the Sangguniang Panglungsod through the Honorable Vice Mayor Eric Africa. Ayaw ko kung hindi lang ari sa tao. I have the honor to request for the passage of a resolution authorization to charge the amount of 1,531,545 in the current appropriation representing previous year individual financial medical assistance under the Mass Blue Health Card Program of the City Mayor's Office from its current year appropriation by authority of the City Mayor, Attorney Leo S. Latido. Hindi po. Repera lang po. Refer to the Committee on Appropriations. Any other matters? Kung wala na po, the session is adjourned.